Naiwang nakabukas at nakausli sa kabilang lane ng tailgate ng dump truck na yan sa Consolacion, Cebu. Ang nakasalubong nitong motorsiklo nakaiwas sa tailgate pero bumangga sa pader. Ayon sa barangay, aminado ang truck driver na hindi niya namalayang bukas ang tailgate. Pinasok na ng lahar ang ilang kabahayan sa barangay Biak na Bato, Casiliana, Negros Occidental. Ilang kalsada ang hindi na rin madaanan dahil sa lahar flow. Umagos sa mabatong ilog ang kulay abong tubig na yan mula sa Padudusan Falls sa Canlaon City sa Negros Oriental. Tila putik naman ang bumagsak mula sa Bayi-Bayi Falls sa bayan ng Casiliana sa Negros Occidental. Lahar nagawas na. Tila bagong buhos sa semento ang lahar na umapaw sa kalsada sa barangay Biak na Bato habang patuloy ang pagragasa nito sa katabing ilog. Hanggang binte ang kapal ng kulay abong putik. Simula pa kahapon, inilikas na ang mga nakatira malapit sa ilog dahil sa banta ng lahar. Ang mga deposits, kumbaga nga mga ash fragments during the eruption sang June 3, syempre nag-settle na siya sa flanks ng ating nga volcano. But then, bastog ang ulan and lalo na sa may southern slope ng ating nga volcano. So, na-wash out ang mga deposits. Kalmado na ang Bulkang Canlaon mula nang sumabog ditong gabi ng Lunes. Pero ramdam ng mga residente ang pinsalang iniwan nito. Ang taniman ng repolyong ito, natabunan na ng abo. Mano-mano namang binabasa ng mga magsasaka ang tanim nilang gulay para hugasan ang abo. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 6, 16 na barangay mula sa 5 bayan sa Negros Occidental ang apektado ng pagsabog ng bulkan. Mahigit 150 residente ang nasa evacuation center sa Canlaon City. Mahigit 200 pamilya ang lumikas sa La Casiliana. Idineklara ang state of calamity sa parehong lugar. As of now, kailangan nila ng tubig. No, yun ang urgent needs natin. And we have already requested for that and even for a possible deployment of mobile water filtration. Maki, nagsasagawa na ng assessment sa Barangay Biak na Bato ang Canlaon Volcano Observatory. Pinaalalahanan din ang mga residente na nakatira malapit sa riverbanks na maging alerto. Maki? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Nagdulot ng baha at traffic ang malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila at karatig lugar kaninang hapon. Gutter deep ang baha sa Camarin, North Caloocan, pati sa ilang bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Sa Barangay Bagong Silangan, nasira ang isang makeshift na tulay nang biglang tumaas ang tubig. Napasilong naman sa mga flyover at ginagawang MRT station ang mga nakamotor na inabutan ng ulan sa Commonwealth Avenue. Malakas din ang ulan sa Batangas City. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdulot ng biglang buhos ng ulan dito sa Metro Manila. Pero posibleng unti-unti nang maranasan ng habagat, lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng maulit ang mga pagulan sa Metro Manila bukas, lalo sa hapon hanggang gabi. Asahan naman ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa halos buong Luzon, partikular sa Quezon Province at Bicol Region. Posible rin ang heavy rainfall sa Palawan at Mindoro. Sa mga kapuso natin sa Negros Island, may tsansa pa rin ng ulan bukas, kaya maging alerto pa rin sa lahar flow. Posible rin ang heavy to intense rainfall sa Eastern Visayas bandang hapon. May malalakas namang pagulan sa Caraga, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Muling sinalakay ang isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga na dati nang ni-raid pero nakapag-operate ulit. Tila nakatunog daw ang mga tauhan ng Pogo sa operasyon ng mga otoridad. Nasa 100 na lang ang naabutan nila sa target location. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nagsagawa lang sila ng welfare check sa mga nakita nila sa labas ng compound pero hindi pa nila napapasok ito. Naharang naman ang 7 sasakyan sa Clark na may sakay na 157 na Chinese, Korean, Vietnamese, Malaysians at Burmese.
Nasa 50 ang Pilipinong Pogo staff at security. Isa ay kidnap victim. Isa sa mga hinahanap na biktima ng torture ay nasawi na pala. 7 Pinay na biktima ng illegal detention ang nasagi. Sangkot umano sa scamming activities, pananakit, kidnapping at sex trafficking ang Pogo na ni-raid na noong 2022. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng may-ari nito para malaman kung paano sila nakapag-operate ulit. Tugon naman ng kumpanyang umuupa sa compound, wala silang kinalaman sa Pogo operation. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Porac Police at LGU. Hindi tugma ang ilang detalye sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pag-usuri ng GMA Integrated News Research sa SALN na isinumite ni Guo sa Senado, 429 million pesos ang assets sa June 30, 2022 SALN. Pero sa July 1, 2022 SALN, naging 286 million pesos na lang ito. Mula sa siyam na real properties, naging 3 na lang ito at nawala ang mga kumpanyang nakalista sa pangalan ni Guo. Nawala rin sa listahan ng personal properties niya ang mahigit 138 million pesos na deposit for land acquisition at club shares. Pagdating sa December 31, 2022 SALN, nabalik ang 138 million pesos deposit, club shares at 6 na real properties. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, labag ito sa obligasyon ng government officials at employees na magsubitin ng kumpleto at tamang SALN. Closed door ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa issue ng Pogo dahil may kinalaman sa national security ang pinag-usapan. Hindi imbitado si Guo pero nagpadala siya ng sulat kay Ontiveros. Git niya, si Amelia Lial ang tunay niyang ina. Kinakasama at business partner daw ng tatay niya si Lin Wenyi. Muli niyang itinanggi na espiya siya ng China at may kinalaman siya sa Pogo at anumang iligal na gawain. Creek sa Dagupan City umapaw dahil sa high tide. Binaha ang nasa 200 pamilya. Inflation lalo pang bumilis nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 3.9% ang inflation rate o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pinakamabilis sa loob ng 6 na buwan. Kabilang sa naghila pataas sa inflation rate ang presyo ng petrolyo, LPG at renta sa bahay. June 17, idineklarang regular holiday ni Pangulong Marcos para sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Ilang lugar sa Caloocan City, Navotas City at Carmona City, Cavite may power service interruption bukas at sa Biyernes. Ayon sa Meralco, magsasagawa sila ng reconductoring at relocating ng mga pasilidad. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Top rating GMA Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap. Extended. For 2 years po, grabe yung suporta ng mga tao. I'm so happy and sobrang blessed po naming lahat. Lalaban ka na ba? Naku, abangan po natin yan. Pero baka naman may magtatanggol na lang kay Annalyn. Matapos gampanan ang pagiging Filipino ambassador ng South Korea Tourism, Sparkle star Kailin Alcantara naghahanda naman sa taping ng Shining Inheritance. May time pa kaya sa love life? Hindi ka pa ready ma-in love? Hindi pa po. Feeling ko po dapat ko pa pong mas kilalanin yung sarili ko. Merong mga ibang, alam mo naman na nagpaparamdam pero parang dead ma lang muna. Meron po ba? Okay. Heart Evangelista, nanumpa na bilang bagong Pangulo ng Senate Spouses Foundation. I really want to do something and continuously, make a change. I want to work. So, I'm excited in a sense. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Pride Month, sakto ang Pride at Proud tandem na magamas sa Calamba City, Laguna. Todo suporta kasi ang tatay sa pagiging membro ng LGBTQIA+ community ng anak niya, maging sa pagsali nito sa beauty pageants. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida.
Sa mapulang labi, malakael na buhok, dilaw na mga alahas, berdeng gown at asul na swimsuit, may matingkad na lila, si Violet Aguilar. Siya ang bahagharing namumukod tangi. Kabi-kabila ang mga beauty pageant na kanyang sinasalihan. Olats man sa iba, madalas namang nauuwi niya ang corona. Pero ang hindi niya ipagpapalit ang maging reyna ng kanyang ama, si Tatay Joselito. Alam daw ni Violet na miyembro ng LGBTQIA+ siya, pero hindi raw niya agad ito maamin sa pamilya. May takot din siyang mahusgahan ng lipunan. Pero nang aminin niya ang tunay niyang kasarian, tunay na pagmamahal ang isinukli ng kanyang tatay. Violet Aguilar ang baklang kontesera na suportado ng kanyang ama. Hello! Magmula noon, si Tatay Joselito nariyan lagi at lagi niyang kakampi. Sana raw kilalanin ng mga magulang ang makulay na kasarian ng kanilang mga anak. Tulad ng kanyang ama na hindi siya kailanman itinanggi, bagkus ay tinatangi. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.